Yan, mag-off lang po tayo ng ilaw. Good morning anak, love you. Uy, nag-off to. Yan, dahil sa umalis kami kahapon, kaya hindi ako nakapagbukas nito. Pero araw-araw ko po itong binubuksan. Yan, mag-off lang po ako ng ilaw. Yan, pasok ang swerte, pasok ang swerte. Tapos eto po, yan, binubuksan ko po rin to para pumasok ang liwanag. Yan. Tapos, eto, bubuksan ko lang yung kandila. Yan, nag-off yung isang kandila. Putol. Oh. Ang dami po mga nagpapayo sa akin na pagbaya ko na daw po kay Papa Jesus. Yung nangyari sa akin anak. Ngayon po hindi na po siya nasaktan. Hindi na siya mahihirapan. Dahil ang dami ko pong mga nalaman na hindi ko alam, na akala ko tapos na dati na hindi po siya sinasaktan. Ang dami ko pong nalaman na kung ano na yung mga pananakit ko na ginawa sa anak ko na maaring isa rin sa naging dahilan kung bakit nag-trigger po yung kanya pong diabetes. Yan. Kaya ang dahil po nagpapayo po sa akin na ingatan ko daw po yung sarili ko. Maaring, sabi rin po sa ospital, maaring hindi talaga diabetes yun sa akin. Kasi dumadaan ako sa ngayon, nai-stress ako sa problema. Ngayon, may isa pang pinakukuha sa akin na pag yun ay nag-positive ako, ibig sabihin, positive talaga. Pero yung ngayon, kada check ko po, hindi talaga siya bumababa kahit may iniinom po ako na gamot. Tapos, yun nga po yung nabanggit ko nga po sa inyo na may lahi po sa side po ng nanay na sakit sa puso, na meron din po kapatid yung nanay ko dati na parang maagang pumanaw dahil sa sakit nga po ng diabetes. Na nagpa-check po ako kasi sabi ng doktor baka daw po may komplikasyon na nakalagay doon hindi normal. Ngayon sa November 22 pa malalaman yung kung ano po yung doon. Hindi kasi sa iba kalaki hindi pina-check up ko din po. Sa kapatid ko nakalagay normal. Yun sa akin may nakasulat, di ko lang alam basahin. Yan. Kaya sabi ng mister ko, tigil-tigilan mo na yan kasi meron ka pang Justin, nandito pa kami. Sabi sa akin ng mister ko ay baka nga po lumala. Ngayon, madali po siyang sabihin pero pipilitin ko po na gawin. Kasi minsan parang pagod nang umiyak, titigil na ako. Tapos pag bigla ko na naman siyang maalala, yung ako, iyak na naman po ako. Tapos kami po ng anak ko, ako po yung kwento lagi ng kwento sa anak ko. Pala kwento po ako, sasabihin ko sa anak ko, anak, pag wala na may problema, yun lagi akong nagsasabi sa kanya. Siya naman tatanungin ko, sa'yo anak, wala daw siyang problema, okay lang daw po siya. Hindi siya sa akin nagsasabi ng kung ano yung nangyayari sa kanya. Ayun, kaya naano ko nga po yung po niya kasi yung mga kakilala po niya, pati boyfriend po niya ngayon, na alam po yung mga nangyari kay Jovelyn, pero hindi po sa akin sinabi na may mga ganun palang pangyayari, meron siyang dinadala na problema. Pero sisihin ko man, wala na po tapos na Wala na rin si Jovelyn, hindi na maibabalik. Ayan, binuksan ko na po itong tatlong kandila kasi dapat maliwanag po talaga daw para makakait kaagad ang aking anak sa langit. Ayan. Tapos, ayan, tatanggalin ko to. Pangit pala siya. Maganda lang siya kasi kristal. Pero, kailangan siguro may lagayan siya dito
para hindi siya mag-melt kagaya nito. Yan, tatanggalin ko na lang yung nag-melt. Tapos papasok po ako dito. Anak, love you anak. Mahal ka ni mami, anak. Mahal ka. Hindi ko alam matindi na mga pinagdaanan mong pagsubok. Ngayon, hindi ka na masasaktan. Wala nang mananakit sa'yo. Gustuhin ko man po na ibalik yung nakaraan. Wala na akong magagawa. Ginawa na po siya ni Papa Jesus.